Okay, mga kapatid, mamamalengke muna tayo ng pang-ulam ngayong gabi. Pinatatakbo na natin ito si Coaching Mong Pago. Kaya lang, di ko pa napapalitan to. Mga kapatid, pasensya na kayo ha. Ito po kasing ginamit natin na electric power steering dito ay galing sa Kia. So may order ako na logo ng Volkswagen, hindi pa dumarating para mapalitan ko tong logo na to ng Kia. So ayan. Stop. Kasi dito po ay ginagawa ngayon. Stop muna ako. Okay, hindi nakasentro yung ano natin, manibela natin. Oo. Okay, mga kapatid, naka-on yung ating stereo. Yan, naka-Bluetooth tayo. Pakinggan nyo ha. Tunog AM radio. Tapos yung aircon natin, yan, gumagana po ha. Naka-aircon tayo. Ito yung kanyang fuel gauge, malabo pa. Naghahanap ako ng mabibili na medyo malinaw-linaw, yung maganda-ganda. Para po talagang yung itsura nitong ating dash ay okay. Ayan, go na po tayo. Ito po ay manual transmission. Ayan, primera, segunda. Ang clutch po nito ay hindi hydraulic, kable po ito. Yan. Bago naman palit ang kable nito, kaya po wala tayong kaba na magkakaproblema tayo sa clutch. Maganda rin po yung clutch lining, maganda rin yung release bearing, saka yung clutch cover or yung pressure plate. Kaya ito talaga, pwedeng igala ito ng malayuan. At saka kagandahan dito mga kapatid, napaka-stable ng engine niya. Hindi nagkakaroon ng problema, hindi sinisinok. Hindi siya naglo-low power. Siyempre, ito po ay bagong overhaul ni Chip. Ayan, segunda pa lang po yan ha. Cambio tayo ng tercera. Grabe, tercera tayo. Ito po hanggang kwarta lang. Mga kapatid, kaya ayan o. 1, 2, 3, 4. Hanggang kwarta lang po yan. Okay. Doon po sa magsasabi bakit hindi tayo naka seatbelt. Yung po kasing saksakan ng seatbelt nito ay hindi pa natin naayos. Yung ipinapasok ito ay hindi po kasya dito sa Honda. Kaya kakalasin ko pa po yun nandoon sa Honda para ilipat po dito. Kaya, para may seatbelt na po tayo. Anyway, dito lamang po ako sa Maya Alta. Pupunta lang ako doon sa bilihan ng ulam. Halos ganito rin yung ride ng Mini Cooper. Tercera. Oh. Ayos. Nahirapan yung ano ko, yung aking cameraman kasi sikip-sikip dito sa Volkswagen. Pero enjoy siyang i-drive. Kasi naka-aircon ka eh. Dito yon yung talipapa. May talipapa dito. Ha? Dito. Ayun, yan. Pasok tayo. So di pa nalalakpan na to no? Ha? Hindi, malakap. Okay na. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Magbalik tanaw po tayo dito po sa mundo ng mga sasakyan. Noong mga nakaraang taon, sikat na sikat po ang mga electric vehicle. At dahil po dito, sumikat din ang mga kumpanya na katulad ng Tesla, BYD, at ang ilang mga electric vehicles na gawang Japan tulad ng sa Toyota at sa Korea. Marami ang bumili ng mga Tesla cars, mga electric vehicles dyan sa US dahil tinutulungan po ito ng kanilang gobyerno nung panahon na yon. Binibigyan po sila ng dagdag na pambili dahil yan nga po ang gustong mangyari dyan po sa Amerika na sa darating na panahon ay aalisin ang mga gas-fueled na mga
mga sasakyan, mga vehicles diyan sa US. At yun nga po ay meron po silang mga batas diyan. Sa US po ay napakahigpit ng kanilang emission po diyan. Matindi po ang pollution diyan. Kapag hindi ka pumasa doon sa kanilang pag-emission, hindi mo na magagamit or magkakaroon ka ng matitinding penalties. Dahil sa pag-arangkada po nitong mga dibateryang mga sasakyan na ito, sa US, sa China, sa Japan, sa Korea, sa Germany, halos buong mundo na po ng mga gumagawa ng mga sasakyan, talagang pinilit sila na magkaroon sila ng kanilang mga gawang mga electric vehicles. Katulad ng Volkswagen dyan sa Europe, BMW, at iba pang mga malalaking kumpanya po dyan, hindi pwedeng wala silang maipapakita na modelo ng kanilang mga electric vehicles. Ang Toyota, ganun din. Ang Hyundai, ganun din. Ang Nissan, halos lahat po ng mga sikat at kilalang mga automotive manufacturers, sila po talaga ay gumawa ng mga electric vehicles dahil nga po na darating daw po ang panahon, lahat ng mga sasakyan na internal combustion engine ay mawawala na po yan. Kasi po pinangunahan po yan ng USA. Diyan po sa California. May batas po silang ganyan na pagdating ng 2035 ay hindi na raw po magbebenta ng mga bago na gas-fueled na mga sasakyan. Pinagbabawal po nila yon sa 2035. So, ibig sabihin, wala nang ibebenta na mga internal combustion engine. At pagdating ng 2050 or 2055, ang sabi po, lahat ng mga internal combustion engine na yan, wala na. Pati yung mga ginagamit nating mga sasakyan na ito, mawawala na po lahat yan. Yan po yung nandoon sa adoption ng electric vehicles at yung green mobility sa buong mundo. Sa Pilipinas nga po, sumabay din tayo dyan. Kaya nga po nagkaroon tayo ng EBIDA, Electric Vehicle Industry Development Act. So talagang tayo ay makikisabay din po dyan na ipagbabawal din po pagdating ng panahon itong mga gas-fueled na mga sasakyan, o siguro pati yung diesel na rin, tayo po ay makikisabay po dyan. Pero mga kapatid, itong China, bago pa talaga sumikat itong electric vehicles, ay marami na po silang ginagawa dyan na mga electric vehicles. Katulad nga po nitong isang sikat ngayon na kumpanya, yung pong BYD. So sila po yung nangunguna sa pag-develop at sa paggawa nitong mga electric vehicles na to at maging yung battery na ginagamit po dito sa electric vehicles. Nagkalat po ang iba't ibang mga modelo, nagkalat ang iba't ibang mga kumpanya diyan sa China na gumagawa nitong mga electric vehicles na ito. At diyan nga po sila ngayon. Nagkaroon ngayon ng isang matinding problema. Pero puntahan muna natin, ito pong nangyari po sa US nitong nakaraang mga araw lamang. Pinirmahan na po ni President Donald Trump yung pagharang doon po sa polisiya, ibabawal ang pagbebenta ng mga bagong sasakyan, yung brand new, by 2035. Yan ay hinarang na po ni President Donald Trump at iyon po ay may basbas ng kanilang Kongreso. Napirmahan na po yung batas na yon na hindi na po itutuloy yung pong 2035 na pagpe-phase out din ng mga gas-fueled na mga sasakyan. So ibig sabihin, tuloy-tuloy lang ngayon na magagamit mo ang iyong mga internal combustion engine na gumagamit ng gasolina, maging ng diesel, hindi na po matutuloy. Dahil nga po dito sa pinirmahang batas ni President Donald Trump. At pinababa din po yung kanilang paghihigpit dito sa mga tailpipe emission. Sa California po, isa po ito sa may worst na air quality. Pati po yung smog, sobrang tindi dyan. Kaya nga po dyan, ang Environment Protection Agency ay mahigpit po talaga ang kanilang parusa. Ngayon, dahil po sa ang ginawa ni President Donald Trump, naharangin po yung rules na yan, yung policy na yan dyan sa California, at tinawag nga po niya na yung rules na yan ay crazy. Yan po ang sabi ni Donald Trump. Yung dating ginagawa po dyan sa California, crazy daw po yun. Kasi po, ang gusto po niyang mangyari ay buhayin itong automotive industry dyan sa California at maging sa buong USA. So, pinangako po niya na bubuhayin niya ulit yun, palalakasin niya ulit yung pagdidrill ng langis at ng gas dyan po sa US. At bubuhayin ulit nila yung industriya ng mga sasakyan kasi naiwan din naman po talaga ang US pagdating po sa negosyo na yan. At ang talagang sumikat lang naman po talaga dyan sa US pagdating sa adoption ng electric vehicle ay ito nga pong Tesla
na ngayon, yung may-ari nun ay hindi sila nagkakaunawaan. Medyo nagbabangayan po sila. Since ngayon, napirmahan na po ni President Donald Trump yung pagharang diyan sa rules, diyan sa California, na by 2035 ay ipe-phase out na ang mga gasoline fueled na mga sasakyan at ang pagbebenta ng mga bagong mga sasakyan na internal combustion engine, wala na po yan. Tapos na po ngayon yan. At dahil po dito, marami ang nabuhayan ng loob, hindi lamang diyan sa USA, pati po dito sa Asia, pati dito sa Pilipinas. Ako po, isa na po ako doon na nabuhayan ako ng loob na malamang dito sa Pilipinas ay talagang hindi rin nila itutuloy ang phase out dahil ang mga sasakyan ko po ay puro luma na. Pero kung talaga namang ipipilit ng gobyerno na i-phase out na yung mga lumang sasakyan, wala naman po tayong magagawa doon. Sa totoo lang, medyo nangyayari na po yan paunti-unti. Dahil kapag ka natuloy yung mga pinaplano nila na kung hindi mo na marirehistro ang iyong sasakyan at wala ka namang mga dokumento para ma-transfer mo yung ownership ng iyong sasakyan, ay malamang mapunta na nga po yan doon sa phase down or phase out na hindi mo na magagamit dahil hindi mo na nga po marirehistro. Pero yung pagsikat po kasi ng electric vehicle, sa totoo lang, ang nakinabang ng malaki dyan ay itong Tesla at itong mga gawang China, yung mga manufacturers po sa China. Dito lang sa Pilipinas, napakarami pong mga kumpanya, mga Chinese companies na mga gumagawa ng mga electric vehicles. Hindi lang naman electric meron din po silang mga internal combustion engine ng mga sasakyan. Pero yung mga kumpanya po na ito ay diyan po sa China. Ngayon, dahil nga po sa malaki ang epekto nitong ginawa ni President Donald Trump na harangin yung rules. So dadami na naman talaga ngayon ang mga internal combustion engine at mawawala ngayon yung appetite nitong mga tao na gustong bumili ng electric vehicles kasi nga po hindi na ngayon matutuloy yung pagpe-phase out po ng mga sasakyan, mga internal combustion engine diyan po sa Amerika. So, lalakas ngayon ang loob nitong Japan, lalakas ang loob ni Korea, no, itong mga iba't ibang mga bansa na nagagawa din ng mga sasakyan na i-continue nila ngayon yung pagbuo nitong mga internal combustion engine kasi isa po sa malaking market ng Toyota, ng Hyundai, Kia at iba pang mga brands ng mga sasakyan ay ang US. Kaya kung may bibili ng mga sasakyan nila na internal combustion engine, ay siguradong maggagawa ulit sila ng marami nito at iyan nga po ay dadalin sa ibang bansa. Dadalin po yan sa US kasi hindi naman hinaharang ng US itong mga sasakyan na galing sa Japan, sa Korea, pero nga lang po yung sa China. Yun nga lang, medyo mataas. No? Mataas yung mga tax ngayon na kanilang babayaran. Puntahan ngayon natin itong China. Dahil nga po ang China ngayon ay may problema, nag-overproduction po sila dyan. At dahil sa dami ngayon ng pinuproduce nilang mga electric vehicles at mga internal combustion engine na rin ng mga sasakyan, bumagsak po ngayon ang mga presyo. Dahil bihira po ang bumibili. Dahil nga po sa sobrang dami, hinihintay nila na bumagsak ang presyo niyan. Siyempre, ito pang mga Chinese, mautakan mo ba yan? Kahit na nandiyan sa China, hindi nila yan basta-basta mautakan. Alam nila na sobrang dami ng production, alam nila na kapag hindi yan nabenta, ibebenta yan ng mura. Yan na nga po ang nangyayari dito sa mga malalaking kumpanya diyan sa China na ibinabagsak po nila ngayon ang presyo nila. At dahil sa pagbagsak ngayon ng presyo, ito ngayong mga maliliit na mga car manufacturers diyan, ito na, medyo marami na yung malapit ng magsara. Kaya ang ginawa ngayon ng gobyerno ng China ay sinabihan sila, lahat sila ay pinulong, sinabihan sila na mag-self-regulate na po sila. At sila po ay tinipon-tipon, inipon nila ngayon yung kanilang mga ginagawang mga sasakyan para po hindi po sumobrang dami at hindi po maging bagsak ang presyo. At sinabihan din po ng gobyerno ng China na within 60 days ay bayaran nila yung kanilang mga supplier ng bakal. Tingnan niyo mga kapatid sa sobrang dami ng ginawa nilang mga sasakyan diyan sa China, nakikita niyo naman no, sa internet, sa social media, ang dami, sobrang dami yung sakay ng mga barko na dadalhin sa iba't ibang bansa yung mga sasakyan na yon, hindi naman nga po nabibili. Ngayon, saan ngayon kinuha yung mga bakal niyan, yung mga aluminum niyan, lahat ng mga ginamit na metals diyan dito sa mga supplier. Kaso hindi nila binabayaran ngayon
sa tamang panahon. Kaya ang sabi ng gobyerno nila, within 60 days, bayaran nyo yan. Nako, siyempre, dyan sa China, pagka nagsabi ang gobyerno nila dyan, hindi pwedeng hindi sila susunod. Komunista po kasi dyan. Kaya ngayon, mapipilitan ngayong magbayad itong mga car manufacturers na yan dito sa mga supplier ng bakal. Paano kung hindi naman sila makaipon ng maraming pera doon sa benta nila? Kaya ang mangyayari ngayon, ibebenta nila ng mura yung mga sasakyan na yan. Kaya yung mga Chinese citizen, ang hinihintay din po nila, nandyan na sila sa social media, tinitignan nila kung kailan babagsak ang presyo nito. Presyo nitong si BYD, presyo nitong si Jetour, presyo nitong si Chery, inaabangan po nila yan kasi nga po, overproduction. So isa po yan sa hindi magandang nangyayari ngayon diyan sa China. Dumami rin naman daw po yung bumibili, yun nga lang sa murang halaga. Marami rin yung mga nagte-trade in. Kaya lang, kung hindi nga po mabebenta diyan sa loob ng China, sa bansa nila, yung mga sobra-sobrang mga sasakyan na yan, ibebenta ngayon yan sa labas ng China. Dito sa Pilipinas, ang daming kumpanya rito na mga Chinese company na nagbebenta ng mga gawang China, di po ba? Ito ngayon ang problema. Kapag nakabili ka ng sasakyan na gawang China, na mahina na pala siya doon at halos wala ng kapital, pag nagsara yan, saan ka ngayon bibili? Saan ka ngayon kukuha ng suporta? Halimbawa, nabanggayan, sinong magbibigay sa iyo ng pinto niyan? Sinong magbibigay sa iyo ng hood niyan? Kung kahit sabihin mong under warranty yan, kung nagsara na ngayon yung kumpanya diyan sa China, wala na rin magbibigay sa iyo ng suporta. Wala nang magbibigay sa iyo ng mga pintuan niyan, ng mga spare parts niyan para mabuo mo ulit yung sasakyan mo na binili sa kanila. Yan ngayon ang problema. Kaya po mga kapatid, kung bibili kayo ngayon ng sasakyan na brand new, pag-isipan niyong mabuti. Bumili kayo doon sa talagang maaasahan nyo na pagdating ng panahon, nandyan pa yung mga kumpanya na yan. Ito na nga lang po mga ginagawa ko, tulad ng Volkswagen. Nakakabili pa ako ng maraming pyesa. O yung mga Toyota na to, yung mga Mitsubishi na yan, kahit lumang-luma na, yung aking Isuzu, nakakabili pa kami ng pyesa kasi nandiyan pa si Isuzu, nandiyan pa si Toyota, nandiyan pa si Hyundai. Paano ngayon kung makabili ka? Gawang China, napakaganda, ang tindi ng kanyang technology, tapos hindi mo alam, sarado na pala doon sa bansang China yung kumpanya na binilhan mo. Sino pa ngayon ang magtutuloy para ngayon makakuha ka ng mga suporta, mga spare parts, pati doon sa software na inilagay nila diyan sa sasakyan binili mo. Ngayon mga kapatid, hindi ko sinasabing huwag kayong bumili ng mga sasakyan na gawang China. Pero piliin nyo yung kumpanya na hindi magsasara, yung hindi malulugi, yung talagang malakas na kumpanya. Kasi kawawa din naman kayo kung makakabili kayo ng mga low-end or mga cheap brand na mga Chinese electric vehicle, tapos hindi mo alam, wala na pala talagang kumpanya doon sa China, pasara na. Kasi yan nga po yung nangyayari ngayon dyan sa kanila. Yan ang malaking problema nila. Ako mga kapatid, aminin ko sa inyo, itong mga electric aircon na binili ko, gawang China po yan. Malamang yan, hindi naman yan magsasara kasi pyesa por pyesa po yan. Yung mga air conditioning parts po na yan, yung tulad ng compressor, yung kanyang module, yung kanyang blower, pati yung mga filter dryer. So yan, malamang hindi magsasara yan. Pero ang mahirap kasi, yung makakabili ka ng isang buong sasakyan, may warranty yan, maraming pyesa yan, yung baterya, no? Hindi mauubos ang baterya niyan. O walang problema, talaga hindi mauubos yung battery. Kaso ang problema, paano kung sarado na yung kumpanya mo? Saan ka o-order? Meron na pong mga ganyang nangyari noon pa. Hindi pa nauuso itong mga electric vehicles na yan. Marami na mga kumpanya ng China na nagtayo dito, tapos biglang nawala, katulad ng isang multicab na ginagamit ko dito, yung ibinigay ko na yon kay Engineer Tolitz. Yun po ay China-made, Changyong, parang gano'n, no? Changyong yung kanyang brand, hindi ko na matandaan, pero ang kanyang makina ay Suzuki, buti na lang ganun. Di ba? Ang kanyang ginamit na makina, Suzuki. Paano kung hindi Suzuki yung ginamit na makina nun at wala ka ng mabiling pyesa? O i-stock mo na lang talaga yan hanggang sa patubuan mo na lang yan ng talaba. O hindi mo na magagamit. Ngayon, yung mga binebentang mga sasakyan ngayon, diyan sa mga dealership, ang gaganda, mga electric vehicles. Ang mamahal pa nga nung iba. Paano kung yung gumawa niya nagsara na? Hindi naman lahat ng mga supplier doon sa China, kaya nga po sabi nung kanilang gobyerno, bayaran nyo yung supplier ng mga bakal. So ibig sabihin, iba yung supplier ng bakal, iba yung supplier ng electronics, iba yung supplier ng mga seats niyan,
diyan sa China, paano kung may mga magsara doon dahil nga po nalugi na sila. Kaya ngayon, kung bibili ka ng sasakyan, ano ngayon ang bibilin mo? Mamimili ka ngayon. Gawang Europe, gawang US, gawang Japan, gawang Hyundai, no? O gawang China. Kayo na po ang magdidesisyon yan. Okay mga kapatid, balik ako sa lumang sasakyan. Kaya nga po kanina, namalengke muna ako, kasama ko si Glenn habang ako'y binibidyo niya. Dala ko si Mong Pagong. Pumunta kami sa isang maliit na palengke dito sa Maya Antipolo, malapit sa Maya Alta. At bumili ako ng ipanguulam namin ngayong gabi. Namalengke muna kami ni Glenn. Dito sa labas, paglabas ng Maya Alta, meron pong talipapa dito. Ayan, bumili kami ng tilapia, bumili kami ng galunggong ba? Galunggong, saka itong lato. Lato, sausawan ng aming halabos na hipon mamaya. Ayan, si Ma'am, benta sa akin. Ayan, sige, punta na tayo rito. Yung tilapia, ipiprito namin, tapos lalagyan ko ng saluyot. Ayan, para may gulay tayo. O ayan, sasama kita sa vlog ko mamaya. Ay, nag-test drive ako ng aking Volkswagen, kaya ako nakarating dito. Okay mga kapatid, isang mabilis na pamamalengke po yung nakita nyo po sa amin. Bumili ako ng saluyot, tilapia, ipiprito ko yon, palalagyan ko ng saluyot, may konting bagoong, at yung pong ating swahe na binili para iulam ngayong gabi. Okay, back to base tayo. Balik tayo sa Autorans. Gawin na po. Okay mga kapatid, sinubukan ko naman ngayon na hindi muna tayo mag-aircon. Ayan, nakapatay muna tayo. So ito yung talagang takbong Volkswagen. Walang aircon, kaya lang naka-power steering pa rin po tayo. Ayan. Unti-unti aayusin natin ng magandang-maganda. Pati itong pinakaloob, itong ating Volkswagen, kukompletohin ko na po yan para po mas maging maganda po ang ipipresenta ko po sa inyo. Maswerte yung mga may Volkswagen na talagang restored yung kanilang unit. Kung mapapalagyan nyo ng power steering katulad ito, hindi ako nahihirapang mag-drive kasi malambot yung manibela. Ayan. Tapos yun nga, naka-aircon din po tayo. Back to base na tayo, nandito na tayo. Pasok ko ngayon. Ito lang maganda kahit maiksi ka. Ayan. Okay. Mga kapatid, ito na po yung pinamili namin ni Glenn kanina. Si Glenn na rin po ang nagluto nito. Yung tilapia, buhay pa po yan kanina. Yan nga po, nilagyan namin ng saluyot, ginisa. Ipinrito muna, nilagyan ng saluyot. Sarap siguro niyan. Tapos yung ating swahe. Hipon. Ayan. Ito ay halabos lang. Tapos meron kaming lato. Kaya ako ngayon ay magkakamay. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo sa Autorans. At kung kayo po ay mapapasyal dito sa mga susunod na araw, mag-request lamang po kayo. Mamimili po ulit ako ng pagkain at samahan nyo po akong maghapunan. Magandang gabi po sa inyong lahat.